Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. From west to east, ito po ang kapatiran para sa bayan. Ako po si Attorney Sherwin Enriquez at kasama ko po si Attorney Gerardo Sadsad po. Tayo po ay mapapanood at mapapakinggan via website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live rin via DWIZ 882 Facebook page, hotline numbers 8470-1750-54 and text line 0999-376-6768. Tayo po ay mapapanood din sa Digital Free TV Aliw 23, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at GMA For the Box Channel 25. Available rin po kami sa digital TV devices, TV receivers. Mangyaring iscan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Okay, Kuya Sherwin, medyo maganda yung topic natin ngayon kasi may mga from the lowest of the underprivileged farmers. At syempre, sa farmers, syempre may pagkain yan. Syempre. Oo, may topic din tayo about restaurant and business. So, kumbaga, from farming to the table. To the table. Yan, yes. kompleto. Consumer. Oo, consumer. Yung isa, producer. Oh, yun, no. So, without any further ado, ang guest po natin ay isa sa mga may-ari ng Supreme Beef Hot Pot. Ito yung mga uso ngayon na pagkain, Kuya Sherwin. Oo. Niluluto. Yung hot Ikaw pot. na mismo nagluluto para sa'yo. At masasarap yung mga sarsa. Gusto mo ba yung mga gano'n na ikaw yung nagluluto o mas preferred mo yung traditional na pag in-order mo, dadalhin sa'yo luto na? Mas gusto ko yung naluluto, yung ako mismo nagluluto. Ikaw yung nagluluto. Oo, kasi syempre, parang you put in your own flavors kung ano yung gusto mo, di ba? Kung matamis ba o medyo maasim. Yes. At saka fulfillment mo na rin yan kahit di ka marunong magluto. Oo, sige, okay na rin yun. Kasi at the end of the day, basta nilagay mo lahat dyan, ikaw din naman kakain yan. Correct. So, isa po siyang businessman at kuyang din po natin. Kuyang din. Okay. From Sun Yat-sen Masonic Lodge number 398. Okay. So, without any further ado, let's give a big hand to our kuyang, Paul Chua. Paul Chua. Good evening, Kuyang. Good evening. Kuyang, yan. Good evening po. Ayun. Kuya, ano po ba yung business nyo? Yung Supreme Hot Pot? Good evening po sa lahat. Ang business po namin is a hot pot na conceptualize po namin ito sa isang province po galing sa China. So talagang yung concept galing sa China? Yes po. Okay. For us po, gusto po namin kasi magbuhin yung traditional way of eating the hot pot na ibinubuhos ng lahat ng items sa hot pot or sa pot tapos kukuha na lang po kayo. So, kaganda po sa amin is we serve fresh beef, local beef. Yun yung pong isang kagandahan. So, okay. Talaga tinatangkilin namin yung mga local livestock po natin at meron lang po kaming pamamaraan at secret on how to make it good. Okay. So, ilan po yung mga branches nyo, Kuya Paul? Sa ngayon po, meron po kaming 3 branch. We have our Pasay, which is located in the Oceanair Complex, Oceanair Residence Complex sa may Pasay. Yung pangalawa po, we're located in Valenzuela, in Arca Food Yard. Sa may MacArthur po yan, Karuhatan. At yung pangatlo po namin, which is ang mga magkakasama po na magpa-partner po dito, is mga kuyang din po, mga bro po. Sa GH Mall, 3rd floor, Alfresco po. Okay. Kuya, kailan nag-start yung food business nyo? The business started po mga 7 years ago po. So, we started the business, nandun po kami malapit sa may TM Calao. Okay. During the time po, maraming pasalamat po sa mga kapatid, mga bro po natin, at marami pong nagfe-fellowship po dun, marami nagpapa-reserve. Every month, hindi po tayo, or every week man, hindi tayo nawawalang mga naghahanap ng pang-fellowship after the RSM po natin. Then after that, nung na-pandemic, of course, marami pong nangyari sa amin.
Then of course yung renta hindi na po namin kinaya. So we decided to move into a different location and a different place po sa Pasay. Okay. Oh, So naapektuhan din pala kayo nung pandemic. Yes po, actually hindi lang po pandemic, nasunugan din po kami Naku. nung panahon po nung year around 2020 po, nung mga around July po. Oo, pandemic na yun, ano? Tama, pandemic na yun. Tapos Kuya Paul, ano ba yung Supreme Beef Hot Pot? How is it different? O sabi natin ay Paano ba yung sistema dyan? ano ba yung uniqueness Oo, nito oo. compare sa mga hot pot and Kasi other... karamihan yung mga nakikinig sa atin, sanay sila doon sa mga traditional na restaurant na pag upo mo, bibigyan ka ng minubok, order ka, sadali sa'yo, luto na, okay na. Yes. So paano ba yung pag sinabing hot pot? So sa amin po, yung hot pot po namin, ang kagandahan po dito is you just have to cook the meat na 15 seconds. So hindi namin sinasuggest that we use the traditional way na nilulubog lang natin lahat-lahat. Of course, there are items within the hot pot na pwede, but of course, the meat po, since it's fresh, parang gusto natin kumain ng pinaka best quality and best way to cook the food in its method po. So yun po sa amin, fresh beef po yung sinaserve po namin. We get our beef po or yung meat po namin from Batangas, from the local market po. So we get all local beef po talaga. So hindi talaga ito Kuya Paul na imported. Kasi karamihan ng mga hot pot may mga imported yung meat nila. Okay. Oo. Ito. Kaya nagulat ako. Oo. Batangas. So ibig sabihin, alam niyo naman ang baka natin sa Batangas, medyo alam mo na. Pag tumagal parang tsinelas, parang ganon. Pero may bulungan dyan, di ba? Sa may Padre Burgos ba yun? Padre Garcia. Sorry. Yun. So, paano mo nami-maintain yun, Kuya Paul, na yung tenderness niya, tsaka yung freshness niya? Kasi pagka matagal yan, di ba? Nagiging Yes po. matigas. Okay. So, ang pamamaraan po namin is meron po kaming way of cleaning the meat itself po. Kasi sa isang baka maraming parte po yan. Meron po yung brisket part na kung saan mas marami pong taba. Yung tenderloin part which is on the above part na malambot din siya kasi hindi masyadong nagagalaw yung muscle. Meron din po yung medyo lean meat na yung chuck. At meron din yung nasa leg part which is mas maraming litid na mas medyo may makunat na ano. Ang kagandahan po dito is yung method po namin na paano namin siya tinatastas yung meat and ini-slice. Kasi if you go to our restaurant, makikita nyo po yung slicers po namin na talagang on the spot pwede nilang hiwain yung meat ninyo. So buo-buo yung kuha po namin ng mga meat or na ready na po namin siyang buo-buo. And when you select the meat that you want to try, the part, on the spot po, doon pala siya ikakat. Yes. And wala po kaming machines na panghiwa na katulad ng mga frozen. Parang nakakagutom. Traditional po, Kuya Paul. Traditional, yung pagkat nyo, hindi yung ginaganon yung... Hindi machine cut. Hindi machine cut po. Hindi namin ginagawa kasi typically pagka kinakat nyo ng machine, yun yung mga nilulublob, yung mga iniikot na nakikita natin po sa social media po ngayon. Ang sa amin po talaga, yung mga slicer po namin have to go through a training. Wow. Na merong special skills na kailangan matutunan para magawa po yun. So, Kuya Paul, para mas ma-appreciate ng mga nakikinig sa atin. So, usually hot pot, meron kang pot, tapos may boiling water, tapos you put seasoning, tapos yung meat, ilalagay mo na rin doon. Ano pa ba yung mga ibang pwedeng ilagay doon sa hot pot bukod sa meat? May mga veggies ba yan? May mga ibang pwede pang lutuin doon? Yes po. Actually, cuts, mga ganyan. Isa sa mga mga different mixed balls po na available, yung mga may cheese ball po kami, lobster balls, tofu, meron din po kaming yung may mga palaman sa loob na katulad ng mga may sea urchin, mayroong crab roe. So all of the item there po we got from a premium distributor po na talagang kasi po yung we intend to serve a premium hot pot talaga po. Yun. At a very reasonable price po. So
meron po kasi talaga katulad nung nakikita niyo po sa Yun, screen. oo. So, if makikita nyo, we also Iba-iba yun. No? have... Iba-iba yung klase nung... Yes. Yung mga nakikinig po sa atin, meron ditong isang pot na stainless, meron siyang divider sa gitna, tapos parang may dalawang klase ng broth. Yes. Yung isa medyo reddish, yung isa Yung isa po is the original original, tapos yung isa medyo spicy. soup. Spicy po siya. Yun, tapos may mga Okay. assorted cuts ng mga meat. And Yes then po. may mga Beef po yan. beef, tapos may mga so may mga gulay din siya. Yes. Actually po, Okay. every day po kami nagpapadeliver ng gulay. Then you could see, meron po din po kanina doon na merong mixed balls. Yung Yung beef mga ball balls, po, oo. meron din po kaming beef ball na sariling gawa namin. Okay. Yung beef ball na po yun is hindi nyo basta-basta rin mabibili sa market. Kasi from the beef that we get, we make our own beef ball. Oh. And iba yung quality po niya. Galing. Oo. Tapos yung nasabi mo kanina, Kuya Paul, parang kailangan 15 seconds. Yes po. Oo, hindi ba yan raw? Nagiging raw o Hindi rare? po, hindi Parang po. ganun? Oh. When we suggest yung 15 seconds, kasi of course, majority po sa atin na mga mahilig sa beef, we wanted to eat yung meat natin mga medium well. So, we suggest 15 seconds para the quality itself will maintain yung juiciness ng meat. Nandun with pa us rin. nandun. Oo. Galing. Then of Meron course, palang bilang na ganun yun. yes po. Tapos yung sauce po namin, which is our signature sauce that I would like to highlight, it's the Yun. best pairing. That's yan po yung brown na sauce na sa maliit po. Sariling timpla po namin yan. I am very proud that... So parang secret formula pala Yes yan. po. oo. We can compete with any hot pot restaurant with our sauce po. Kasi sa dami po na nakainan ko locally dito sa Metro Manila or even sa buong Pilipinas, lahat po nagsasabi masarap po yung sauce namin. Mga kailangan natin masubukan yan. Depende kay Kuya Paul yan. Anytime po, anytime. Just let me know po kung kailan kayo pupunta po. Ayun. Kuya, halimbawa, pupunta kami, let's say, mga 4 kami. Budgetary wise, mga magkano abutin or Siguro, per costing pa? person na lang, Per person. no? Oo. Paano ba usually pagka hotpot? Will you enjoy it alone o dapat may kasama ka na... Hot pot is always best enjoyed with family, Yun. with a group. With a group. And with our budget po right now, with the one in Green Hills po, it's 1,000 pesos po per person. And person. unlimited na po siya. okay. you can eat Okay na pala. all selections po. So, aside po dun sa mga meat selections, you also have the mga mixed balls. But, ang kagandahan po sa amin, if you are willing to take the challenge, meron po kami mga exotic. Like mga heart tube ng baka. Meron din po kaming Ano yun, kuya? heart tube. Parang artery ba? Yes po, yung para siyang yung intestine pero Okay. mas iba po yung texture. Pero nasa puso. Yung malalaki. Yung O tube malalaki. mismo po, papunta. Pangalawa po, meron din kaming yung pang soup number 5. Alam na natin yun. So yun yung isa pa na actually marami pong kumakain nun. Meron pa akong pinaano ni Kuya Paul yung dugo ng rabbit ba yun? dugo ng duck blood po. Duck blood pala. Sorry. Isa sa mga ano po kasi para na ma-explain bakit wala po kaming dugo ng baka. Kasi po ang dugo ng baka pagka ginawa po and based on our own research, masyadong mainit sa katawan. Nako. So hindi siya talaga best to be served and to be eaten a lot. Yung duck blood po mas maganda po siyang yung quality, yung walang lansa at talagang may enjoy. Even yung mga anak ko po na 9 years old and 3 years old, na-enjoy po nila. Kain. yun. Okay. Galing. Something to try. No? Yes, something. Duck blood. Yes po. So aside from that, meron din kaming kakaiba na bone marrow. Yung bone marrow po namin, it's actually galing po dito sa likod ng baka. Hindi po siya yung typical na galing sa mga bulalo na sa leg part na pag kinain mo medyo mamantika. Ito creamy. Pero warning lang po, pareho lang po yung taas nung pang-uric po niyan. Same quality. Different Same din. texture. Same Same after effect. Pero Same Kuya after Paul, effect po. bakit why did you choose beef instead of yung hot pot lang where it includes mga pork, seafood, and other meat?
Mga ganun. For now kasi yung Ayun, duck blood. yes po, yan yung exotic pulp, bullwhip, or what we call in Tagalog na bat and balls. Yun. Yan po. Yun yung duck blood. Oo. Yes. Parang tokwa na Parang kulay chocolate. brownish. Oh. Parang chocolate. Chocolate. So yan yung bone marrow po. Oh. Creamy po siya. Parang siyang parang pag tinignan ko, parang yung tamilok sa Palawan. Sa gitna ng kanyan, di ba, kuya? Yung gitna ng buto? Yes po. And that part po in a live cattle po, typically 2 to 300 grams lang po yan. Wow. So we really have Wow. to... So iniipon talaga. Iniipon po namin. Kaya may times talaga na kailangan namin magpasensya sa mga customer na marunong at mahilig niyan, that nauubos po talaga yan kasi hindi po siya marami. Sa isang baka, 200 to 300 grams lang. Liit, liit. Pero ano yung kuya? Yung kasama yan sa 1,000 na? Yes, yes. Ang galing. Yes po. Ano yun? Siyempre, pagka Sulit. pumunta kayo, must try mo na yan. Yes, yes, sulit yes na po. sulit. Oh. And yung isa pa pong kagandahan dito, yung sabaw po, ang talagang nagpapalasa ng maganda nung sabaw is yung mga meat na niluluto po natin na fresh. Dahil fresh po siya, the flavor of the meat will really go into the So yung juice ng meat, Yes. mapupunta dun sa Yun, broth tama na. po, tama po. So, natural flavoring ang... Hindi naman tayo madadali sa health. Alam mo naman sa pag medyo raw daw, may mga bakterya yan. So, hindi naman. Hindi naman po. Kasi we make sure that lahat po ng mga beef namin are properly chilled. And then when you cook it, maayos na pagluluto. And sa tagal ko pong kumakain, mahiging isang dekada na po. Before I brought it, mahigit isang dekada na po, maayos pa rin naman po ako. Okay. Sa Pilipinas, para bago tayo mag-break, meron tayong mga live teasing na question. Sa Pilipinas, kuya, is it already a trend yung mga hot pot na to o yung sabi ni Kuya Sherwin na traditional pa rin na food? Oh boy, bago niyo sagutin Bago mo yan. sagutin yan, Kuyang, magta-time check po muna tayo. 7:24 ng... Okay, nagbabalik po ang kapatiran para sa bayan. Maganda yung natin kanina, hanging question. Oo, meron tayong Oo. tanong kanina. Ano ulit, Kuya Jerry, yung question? Oo, yung ano ba yung pagkakaiba o what makes it unique from other traditional food preparation yung sa hot pot, Kuya Paul? Yung hot pot po namin, talaga yung beef po namin is fresh. And I'm proud to say, yung sauce po namin is talagang kakaiba from the typical peanut or satay sauce na natitikman natin sa labas. But yung pagluluto, kasi po, niluluto lang po talaga to ng 15 seconds. And ang pinakakagandahan po nito is, karamihan po ng sourcing po namin are from local sources po. Okay. So, medyo full pack tayo ngayon, Kuya Sherwin. Siguro, introduce na natin kaagad yung ating mga guest din. Galing pa ito sa Batangas. Coming from Banilad People's Community Organization. Isa na dito, si Ginoong Angeles Rodriguez, isa sa mga board of director ng organization. Si Ginoong Alfredo Casilihan, auditor ng asosasyon, at si Ricardo Respicio, vice presidente po ng asosasyon. Magandang gabi po sa inyo. Pati po kayo. Magandang gabi po, sir. Una-una, patiin po natin ang mga taga-subaybay ng himpilang ito. At nagpapasalamat po kami. At malugod po kami tinanggap ng ating anchor, si attorney, at mga kasamahan niya. Attorney din, Sherwin. Puro po pala attorney. Attorney Sherwin po. Yes, sir. Ako, napakalaking bagay po ang pagtanggap niya sa amin dito. At Paano kaya natin kami po ay talagang humahanap ng mga taong katulad ninyo na sakali ay makatulong sa amin na may parating sa ating mga kababayan, sa ating mga opisyal ng pamahalaan, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo at ang kanyang mga tauhan. Kami po sa Banilad, Nasugbo, Batangas People's Association ay naparito
Or Siguro kuya, pa-introduce naman natin yung Opo, iba opo. para makapagsalita naman po. Yeah, opo. Yes, sir. ang aming pong Pati po kayo. auditor, So, magandang gabi po at kami nagagalak dahil binigyan nyo kami ng oras para makapagsalita rito at maiparating sa tamang kinaukulan ng ating gobyerno ang aming hinaing tungkol sa aming problema sa Hacienda Banilad, Nasugbu, Batangas. At ako po ay nalulugod, nakilala namin itong mga naririto ngayon sa himpilan ng kapatiran para sa bayan at kami naniniwala sa kanilang tulong na maipaparating ito sa tamang kinaukulan. Kaya magandang gabi po sa sumasubaybay sa himpilang ito at salamat din sa Panginoon Diyos at kami ay inihatid dito sa himpilang ito. Malaking bagay ito para sa aming asosasyon. Salamat po. Okay, Sige, sir po. Sige po, sir. Magandang gabi po. Okay po. Meron po yan. Meron po yan, sige po. Magandang gabi po sa bumubuo ng kapatiran para sa bayan. Okay. Nagpapasalamat po kami at nakarating kami dito. Sana po'y matulungan nyo kami sa mga problema namin, hinggil sa problema namin sa lupa dito sa sakop ng Hacienda Banilad, Nasugbu, Batangas. Yun po lang. Maraming salamat. Okay. Ano po ba yung grupo na to na Banilad People's Community Organization Incorporated? Sir, maulit Sige po po. namin. Ito po samahan ng mga agrarian reform beneficiaries at ang mga kasamahan po namin na naninirahan, nagsasaka, na nagtatrabaho sa mga kabukiran sa Hacienda Banilad at saka sa mga karatig pa niyang mga hacienda, Hacienda Kailaway at Hacienda Aga. Binubuo po ito ng 9 na barangay. Okay. Pero kami po, sa aming grupo, ay sa Banilad, Nasugbu, Batangas People's Association. Ayun po. At yun po ang aming... Ano yung mga pangunahing layunin ng asosasyon na to, sir? Ang pangunahing asosasyong ito dahil meron dating asosasyon na tumatayo para sa magsasaka ng Hacienda Banilad na tinatawag lang Kamahari. Pero ito ay nagtaksil sa mga magsasaka. At marami silang agenda na hindi nalalaman ng mga magsasaka kung ano nangyari sa kanilang pakikipag-usap sa Departamento ng Agrarian Reform Department. So kami po ay bumuo ng isang asosasyon na naglalayon na para tumayo para yung problema namin sa lupa ay may representa ng tama sa gobyerno natin, higit sa mahal nating Pangulo, si Bongbong Marcos, na kami naman ay mga loyalist niya simula pa ng kanyang ama. So kami po ay humihingi ng tulong sa kay Secretary Australia. Sino ba yung Secretary natin? Estrella. Sorry po, si Secretary Estrella, Conrado Estrella III, na kaibigan-kaibigan ng ating Pangulo simula pa sa kanilang ama. So nagkaroon po ng order na hindi namin naalalaman na nagkaroon pala sila ng usapan na bigla na lang kaming tumagilid. Bakit sasabihin namin tumagilid? Dahil lumabas yung consolidated order ng DAR na lumalabas doon na kami ay nakipagkasundo ng 50-50 win-win solution. Pero hindi po namin nalalaman itong sinasabi sa consolidated order ng DAR. Wala po nakakaalam sa magsasaka at binigla na lang lumabas ang order at itong aming si Attorney Mahinay na tumatayo naming abogado ay pinalabas yung order na 3 araw na lang para kami makapag-submit ng aming motion for reconsideration tungkol doon sa inilabas ng DAR na consolidated order. So, in short, nakabinbin po yan sa Department of Agrarian Reform. Kami po yung inyong mga sinasangguni po. Opo. Kasalukuyan. Okay. Opo. So, medyo mabigat yung kanilang problema, kuya. So, dahil sa bigat niyan, siguro pag-usapan muna natin yung pagkain para medyo gumaan-gaan. Baka may tanong ka kay Kuya Paul.
Kuya Paul. So, yung operation hours nyo naman, siyempre, hot pot, what time do your restaurant opens in the morning or in the afternoon? And up to what time? So, our operations po, nagbubukas kami ng tanghali, except for doon sa may Pasay. Operation in Pasay will start normally at around 2 p.m. But in Pasay, natatapos naman ang operation ng around 2 in the morning. So yung mga gustong kumain ng midnight snack, doon po ay open na open po. Now, sa Green Hills po, natatapos kami ng mga around 10 p.m. But we can go beyond mall hours if meron magpapareserve. And then sa Valenzuela, we close at 12 midnight. So talagang hanggang midnight snack, pwede namin i-accommodate. Pwede. Wow. Extended din. Extended. Parang Tapos, what makes you unique from any other hot pot? Kasi may mga hot pot din naman na generalized, meaning they can cook everything. Sa inyo po kasi beef eh. Yes po. Kagandahan po talaga dun sa amin that pinili namin yung beef. It's because in any meat, the beef is the best way to para yung quality ng meat niya po. So kagandahan din dito ang meat, some of the meat you can even eat raw compared to sa pork. Kaya talagang yung quality na hinahanap namin pang pairs po sa hot pot is beef po talaga. Okay. Di ba para sa Japan, meron silang mga talagang freshly cut meat na Yes. the beef tas Wala nang lutuan, no? Ang galing. Kasi po, if you would know, sa mga pagkain, meron po tayong beef tartar or mga ceviche, mga raw beef. But I don't think we have raw pork. Kasi po, mas medyo kailangan maluto mabuti yung pork. Unlike beef, pwede. Yes, kahit na mga medium rare, pwede po sa beef po yung mga... Kasi kinakain nila grass eh. Di ba? Parang ganun, no? Maganda po. And kagandahan dito, lahat po ng parte ng beef, pwede po namin magamit sa pagluluto. Kasi yung sabaw din po namin are also beef bone soup. Okay. So, balik tayo dun sa medyo mabigat. Kuya, ano yung mga since nandito po kayo at sinasabi nyo na baka makahingi kami ng apila o tulong, ano yung kakailanganin nyo pong tulong para madinig ang inyong... Ano po yung gusto nyo ipanawagan sa ating na Pangulo? Ay, ganito po. Sir, magandang gabi po ulit ating mga kababayan. Ang kaso po ng aming mga kalagayan namin doon sa Hacienda Banilad at saka mga karatig na mga barangay, napakarami pong mga tao doon. Nasa 55,000 people na mga mamamayan ang maapektuhan nitong lumabas na consolidated DAR order na binabawi na or gusto nilang bawiin. At ang interpretasyon nyo po ng iba ng mga opisyal namin doon sa pamahalaang bayan ay wala nang raw bisa ang mga CLOA na binigay sa amin ng pamahalaan. Ang kaso po na ito ay humigit kumulang sa 30 taon na nagpabalik-balik hanggang sa Supreme Court na po ito. At sa kalagayan po, kami po ay palaging nananalo sa sitwasyon, sa desisyon. Subalit, siyempre, hindi natin naman mapag-alis na yung Rojas and Company ay gumagawa ng paraan upang mapawalang bisa ang aming CLOA, ang pag-grant sa amin ng pamahalaan ng mga sakahin na napabanggit. Pero sa ngayon, nakakuan pa naman yon, nasa desisyon pa rin po ng ating departamento. Tama po ba? Opo. So, syempre, hindi natin pwedeng saklawin kung ano yung magiging desisyon. Siguro, ang tangi lang nating hiling na yung mabigyan ng tamang hustisya. Opo. Yung dinadaing nyo at yung mga sinasabi naman ng kabila. Opo. Hindi natin pwedeng lagyan ng timpla dahil siyempre ang otoridad na magdi-decide noon ay hindi po tayo kundi yung department. So siguro ang kuwanan lang natin po mga sir,
mga Ginoo, yung pagsumamo na lang natin na mabigyan ng karampatang hustisya Sige yung po, bago, ating hinain. siguro bago po ulit tayo pagpatuloy yung paliwanagan, magta-time check po muna tayo. 7:45. Man, na Supreme Beef Hot Pot. Yeah. Kuya Sherwin, baka may tanong ka kay Kuya Paul. Kuya Paul, baka pwede mo ulit banggitin ang inyong mga branches, kung anong oras kayo nag-open, meron ba mga numerong pwedeng tawagan o social media na pwede nilang i-message in terms of reservations or mga corporate functions? Meron po. Thank you po, Kuya. So we have meron po kami sa Pasay. Nagbubukas po kami ng around 2 p.m. hanggang 2 a.m. po doon. Kahit na hanggang madaling araw, 4 a.m. We're willing to serve you. Pero doon po sa Valenzuela, nag-o-open kami ng around lunchtime, mga 11:30, 12 o'clock, nag-o-open na po hanggang 12 midnight. Then sa Green Hills, nag-o-open kami ng 12, but 11 pa lang pwede na po. Then nagko-close po kami ng mga 10 p.m. You can find us sa social media sa Facebook, Supreme Beef Hot Pot, and meron din po kaming Supreme Beef Hot Pot Plus. Yung yung Valenzuela po at yung Green Hills po kasi we also serve some cooked food para habang nag-aantay po kayo nung mga pagdating ng mga in-order nyo for the hot pot, pwede na po kayong tumikim ng konting lutong pagkain po. So at the same time, gusto ko lang i-promote it. We also cater to catering ng hot pot. So sa may mga events po dyan, just contact us. We'll bring the hot pot to your party po. So Wow. pwede sa dine-in, pwede rin parang take out yung hot pot, isa-set up sa labas. Yes po, yes po. okay. Kasama yung crew ng Supreme Beef Hot Pot. Parang Yes po, yes po. Actually, nagawa na po namin to sa installation, sa mga mason, sa Rotary events, private dinner, mga may party, yung mga nakakataba ng puso kasi sa kadalasan ng mga party, yun po yung unang nauubos sa catering, yung hot pot po. Ang galing. At least may kakaiba ka kasi kang nakikita at gusto nyong masubukan kagad, and we're proud to say na marami po talagang tumatangkilik sa mga party sa amin. Ayos. Ang ganda. Subukan natin yan. Yes, yes. Mabalik naman po tayo dito sa Kuya Fred Kasilihan. Meron ka bang isasangguni sa kinaukulan? Ano po yung mensahe nyo? Anong mensahe nyo? Ang masasabi ko lang ho, kami nagpapasalamat muli dito sa himpilan ng kapatiran para sa bayan, at kami naniniwala na ito'y makakarating sa tamang kinaukulan. At hinihiling namin po sa tamang departamento ng ating gobyerno na magkaroon ng consideration naman para sa magsasaka, na kami ay 3 henerasyon na nagsalin-salin na nagtatrabaho diyan sa Hacienda Banilad. So, ganoon po na naniniwala kami at didinggin din ng Panginoon Diyos ang aming kahilingan. So, maraming salamat po uli sa gabing ito dito sa kay Attorney Jerry Sadsad at sa kanyang kasama na binigyan kami ng boses para maiparating ang aming hinaing. Salamat po. Okay. Maraming salamat, Kuya Fred. So, any message sa Kuya Paul sa, siyempre, baka hindi ka papasukin ng ating. Shout out. Mabilis lang na shout out. Well, I would like to greet lang yung misis ko na si Jennifer Chua, mga kapartner ko po sa negosyo, mga crew ng Supreme Beef Hot Pot sa Pasay, Valenzuela at Green Hills, sa 2 kong anak na si Samantha at si Chloe, and of course ating mga nakikinig at nanonood, please visit us in our branches, and we will make sure that magbabago ang perception nyo sa pagkain ng hot pot po. Okay. Very good. Sir, any message naman po sa pamilya? Sa pamilya. Magandang gabi po ulit sa kapatiran para sa bayan. Ang kahilingan ko po sa ating mahal na Pangulo ay kami bigyan ng tulong na maisaayos ang problema namin tungkol sa lupa. At iyan po talaga ay nahasahan, lalo na sa aming barangay Banilad. Ang magtatanim ng tubo ay kailangang mabigyan ng tamang biyaya para ma-release na ang CLOA
at kami ay mabigyan na matulungan sa problemang ito. Okay. Yung po lahat, maraming okay. salamat. Okay? Salamat din po. Si Sir. Magandang gabi po ulit. Ang kahilingan po namin na sana ay pagbigyan ng kinaukulang departamento yung aming motion for reconsideration na sana ay mapagbigyan ng pag-usapan ng mahusay ang mga argumento ng bawat panig. Yun lang po ang hinihiling namin. Na sa ganon, yung boses namin ay mapakinggan. Yun lang po ang hinihiling namin. Kapagkat kami po na mga mamamayan doon ay hindi talaga nakipag-deal kay attorney sa aming council. Hindi po lahat yung council po namin na di umano ay nakipagkasunduan sa Salungat. Ibig sabihin niyo po, salungat yung kanyang ginawa para sa inyo na dapat ito yung gagawin pero sinalungat niya. Iba. Kasi yun po, siyempre kanina po sinasabi ko na siyempre gumagawa din ng paraan yung landowner na makaalpas sa kanyang pangyayari niya na gusto niya mabawi nga. Siyempre normal po naman yun. Kaya lamang dahil sa tagal na nga na ito ay sinasaka na namin, mahigit na 100 taon na kami doon, sa aming pamilya, ay sari-saring paraan ang ginawa nila hanggang sa naisipan na itong ang 50-50 daw na paghahati ng mga lupain na yan. Kami po naman talaga hindi po mapayag dyan eh. Linawin lang natin, ito yung issue na dapat na i-decide ng kinaukulan, which is hindi natin pwedeng bigyan o paunahan. Siguro hinihiling natin na dapat yung tamang hustisya lamang ang ibigay, hindi yung papanigan mo dahil meron kang pinapaboran. Okay? Last word po. Last word. Attorney, maraming salamat uli. At kami naniniwala sa inyo na naririto ngayon, kaharap namin, na yung aming sinasabi, ang aming boses ay makakarating talaga at magkakaroon ng tamang hustisya. Salamat po. Okay. Siguro, babatiin ko muna yung si Shane, Iya, at ngayon binabati ko si Doc Juan Macaraig. Siya yung gumawa ng aking denture. Maraming salamat, Doc Juan Macaraig. Member po siya ng Philippine Dental Association. Yun po. Ang ating mga on-duty technical engineer, si Aldrin Cruz, si Gildion Reyes, si Kay Constantino, ang ating writer, si Mayan Day Palma, ang ating CA, si Eloisa Bolinao. Shout out sa aking mga anak, kay Sofia, kay Shane, kay Sean, at saka kay Santi. Ang susunod po na programa, Stories by Pangga Nika with Miss Nika Aba. Okay, magbabalik po ulit ang Kapatiran para sa Bayan next week po. Maganda po kasi ito yung ANCOM week na. ANCOM week na. So, ang iniintay ng lahat. Yes, ilalahad po yung programa, plataforma, proyekto ng ating incoming Grandmaster para sa masoneria. So, to God be the glory. Salamat po ulit.